Good morning to you. Have a great day today. Kumusta dito yung mga may anak, may kapatid na ihahatid mo na tapos susunduin din later? Apektado masyado tayo ng baha, ng ulan. And I think our worship is so much connected because we need to surrender. And why do we need to surrender? I want to present to you our reflection for the readings today, the gospel today. I want to call it Godly Wealth. Maniwala ka't hindi, yung tao sa kaliwa mo at sa kanan mo ay ubod ng yaman. Ano kaya yung yaman niya? Mayaman sa kaibigan. Taas ang kamay ng mayaman sa kaibigan. I-invest na lang kaya natin mga kaibigan natin, mga kamagro. Mayaman sa bayari, wag na itataas ang kamay. Mayaman sa Uy, alam nyo, ang pag-compute pala ng income, ng ating kinikita, ay pati sa bayarin natin. If we're capable of paying millions, then we're on the road to becoming millionaires. Naks. Bagay bang salitang millionaire dyan sa katabi mo? Wow! Amen! Yung reaction mo daw sa word na yon will determine if you can become one. Pag sinabi mo, hindi nga. Diba? Dapat baguhin mo, sabi mo, nice. Yeah, thank you. Yung word na holy, wag nang tingnan ng katabi. Bagay ba ang holy? Because we will be discussing wealth today, godly wealth, reflections on Matthew. Mali ako. Hindi siya Matthew 10, it's Matthew 19. Sorry. Let's just change that. Wait. Is this turned on? Ayun. Discuss muna natin yung worldly wealth. Are you ready? Let's discuss the worldly wealth in the discussion of Jesus and the rich young man. I imagine the rich young man as a leading man in a Korean novela. Hindi ako mahilig sa Korean novela, pero nasasama ako sa panonood ng misis ko. Yung huling pinapanood niya, Your Sticky Love? Ano ba yan? Yung gangster yung lalaki, tapos nag-adjust siya, may amnesia yung abogado na babae, tinorture ng mga gangsters. Wala akong hilig talaga sa mga Korean novela na yan. Pero I could imagine a leading man who's rich, sa kanyang lahat. Knock-knock. Nasye yun na ang lahat. So, andito sa binatang ito, ang lahat. Mayaman, I could imagine, gwapo. Alam nyo, nag-pilgrimage kami sa Holy Land. Pati pulubi, mukhang artista. Dito sa atin yung pulubi, mukhang pulubi talaga. Magaganda silang lahi, ang mga Palestino, mga Israelite. Let's discuss about worldly wealth. Ayan. Una, the title given to this gospel is The Rich Young Man. Can you say it, please? At ang ating palatandaan is, it's the title of the gospel, at saka sinabi sa Matthew 19:22, he had many possessions. Napansin mo, nung tayo ay wala pang trabaho, ang dami nating gustong bilhin, ang dami nating gustong kainin. Yes? Ngayong may trabaho na tayo, naghihiganti na tayo. Lahat ng gusto nating kainin, kinakain na natin ngayon at huwag titingin sa katabi. Kasi ibang, oo nga, gumaganon eh. Lahat ng gustong bilhin dahil nakaka-LL na. Pakipaliwanag sa katabi, ano nakaka-LL? Nakakaluwag-luwag na bibilin. And because of e-commerce, ang daming nakalista sa add to cart. Pag kinsenas katapusan, take out yan. Uy, alam nyo, maganda yung posture ng add to cart.
It's giving you time to really think, kailangan ko ba to? Kaya tuloy ang mga bahay ng Pilipino ngayon, ang daming mga nakasalansa na deliveries. Tapos nasusurprise pa, ay talaga may delivery ako. Sinurprise yung sarili. Pero sabi sa Luke 12:21, thus will be for the one who stores up treasure for himself, but it is not rich in what matters to God. Aanhin mo yung yaman ng mundo kung hindi tayo mayaman sa Panginoon. That is the advantage, the comparative advantage of this company as a business. Kasi ang inyong asset ay hindi lang financial and material. The asset of St. Peter Group of Companies is its faith in God. Sa listahan ko, kayo ang isa sa pinakamayamang kumpanya sa Pilipinas at sa daigdig. Palakpakan naman natin si Lord. Robert Kiyosaki would say, the best investment in every company is investing on its people. Multimillionaire yun, billionaire yun investing on people. And this is the investment in people. Pananampalataya. Kasi pag nagkaroon ang mga tao ng pananampalataya, hindi ka na mag-aalala kung mabuting tao ba o hindi. I'm speaking a while ago with Sir Tan. Ang kanyang mga anak, they discuss about important things because the faith is strong. Diba? Ayan, bibigyan ko kayo ng permiso. Tingnan ng katabi. Yung katabi mo ba, bantayin pa yan sa trabaho? Yung kailangan pang bantayan? Kasi hindi na, very good naman. Nag-a-apply ba sa kanya yung when the cat is away, it's still a cat? Ay, mali. Parang mali. So yun, the rich young man. That's the first phrase that we are reflecting. Next is teacher. Lapit si mayamang binata, Korean novela, leading man. Sabi niya, in other versions of the gospel, good teacher, what must I do to gain eternal life? Sabi niya, nasa akin na lahat, mayaman, gwapo, mabait, wow, eternal life na lang kulang sa akin. Kaya lapit siya kay Jesus, pero ang sabi niya, good teacher. Ang gumamit ng salitang teacher, kasi believers of the Lord will call Jesus Lord at capital L. Pag gumamit ang isang Palestino ng maliit na L, ibig sabihin boss. Pero pag may capital L sa word, it means God, it means Lord. Tingnan nyo, sa verse 21 ng Matthew 26, and while they were eating, Jesus said, Amen, I say to you, one of you will betray me. Isa sa inyo magtatatwa, magkakanulo sa akin. Deeply distressed at this, lahat daw ng mga alagad, say to him one after another, 11 sa kanila. Ang sabi, surely it is not I, Lord. Lord, ako ba? Lord, ako ba? Panginoon, ako ba? Diyos ko, ako ba? Ang tawag sa kanya ay Lord. O, ito na yung dati kong barkada. Kasi ang Judas Iscariot ay hindi surname. Iscariot is not a name. Iscariot means from Kiriot, from Tondo, from Bagong Baryo. Parang ako, from Bagong Baryo. Alam mo yung lugar, not good for every... branded, mga taga-Bagong Baryo, mga kababayan ko. So, taga-ron siya, branded na maraming hitman doon, maraming assassins. At sabi niya, surely it is not I, Rabbi. Ang tingin niya kay Lord ay hindi Lord, kundi teacher lang. Paano kaya tayo? Si Lord ba para sa atin ay ATM? Saksak prayer, labas pera? Pag nagdadasal tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Panginoon, hindi na siya Panginoon, Panginoon. Si Lord ba ay hingian ng pera? I will shock you first and strengthen your faith. Pakisabi sa katabi, sorry, walang pera sa langit. Pakisabi. Kasi Lord, pengi pera. Lord, pengi pera. Pero I want to encourage you because sa langit, punong-puno ng spirito ng kasipagan. Wow! Spirito ng opportunity. Spirito ng being promotable. Wow! Ikaw ba yun, yung promotable? Of course, not everybody will be promoted every month. But you're giving yourself a good chance to get promoted. Don't make Jesus as teacher only. Make Him Lord.
Next, what good must I do? Ano bang gagawin ko? Yan, no? Teacher, what good must I do? Ano sabi sa Ephesians 2:8-9? It is not from works, so no one may boast. Wala dito yung, tatrabahuin mo lahat, gagawin mo lahat, tapos maliligtas ka. Yes, langit. It doesn't work that way. We go to heaven purely because of the mercy and grace of God. Who among you believe Jesus Christ? Raise your hand. But who among you know that when you accepted the Lord Jesus Christ, you have eternal life? Oh, meron ko, yung iba yeah! Yung iba, life ba ako? Kasi yung grasya ng Diyos, inihahanda ka sa buhay na walang hanggan. Hindi mo kayang suhulan, hindi politiko si Lord. Hindi siya pwedeng trabaho. But because we are saved, we behave. Amen? Another reflection is, ito debatable eh. Sabi ni Jesus, only one is good. God is good. Kasi nakita niya, performance basis yung pananampalataya nung mayaman. Mayaman nga pero hindi siya mayaman sa pananampalataya. Kasi, teacher, what good must I do? Why do you ask me about the good? Kaya sinabi niya, alam nyo, itong version sa katalinuhan ni Jesus, only one who is good. Sabi niya, mali ka ng tanong. Palagi kang performance basis, anong gagawin ko? Ang dapat itanong mo, sino ang makakabigay sa iyo ng buhay na walang hanggan? Amen? Kaya tama ito. Whether you like it or not, you attend the prayer meeting every Monday, welcome to eternal life. Yung pananampalataya dapat isinasabuhay at dapat kapiling ng iba pang mananampalataya. Yung katabi mo ba mananampalataya o matutulog sa prayer meeting? De, joke lang. Ganitong panahon. Ulan ba yung kanina? Grabe, no? So we continue on. There are 3 ways to live. I am a student of life and I will never stop studying life. Bahala ka anong gusto mong klase ng buhay, ang gusto mong isabuhay. Some people live by doing. Perform. Saturday na nagtatrabaho pa, Sunday na nagtatrabaho pa, wala nang panahon magsimba kasi nagtatrabaho pa. Nung bata pa kami, the term workaholic is something positive. Pero ngayon, pag workaholic ka, guess what? Kandidado ka sa mga life coaching, kandidado ka sa psychotherapy. Kasi balance is power. Parang gandang title ng libro niya na. Balance is power. Dapat masipag ka, pero masaya ka. Sige nga, pag-aralan mo mabuhay mo, o masipag ka lang. Napakalungkot naman ang buhay na puro masipag ka lang. You are a performance-based person. Do you want to live by doing? Or do you want to live by having? Brother, magkaugnay yan. I do so that I can have. I want to have a new home. Sabi nga nung song na Creep. Yun na minimeditate ko yung song na Creep eh. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. Tapos yung chorus, but I am free. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? Nararamdaman niyo ba to? I don't belong here. Maraming ganyan na tao. Maybe you're here but you feel you don't belong. Kaya tayo sa prayer meeting kinakausap yung katabi, kinakamayan yung katabi, because life is not just believing, but belonging. But I believe, sa buhay na to, more than doing and having, is being. Kasi dito nakasalalay yung tunay nating saya. Oo, marami kang achievement. Tingnan mo yung mga politiko, ang dami mga achievement. Sila yung dating magna cum laude, basta. Ang dami nilang achievements. Ang dami nilang pag-aari. Kaya tayo binabaha. Di ba? Pero what about being? Pag sinabi ko ba yung salitang mabait, naaalala mo yung katabi mo? Eh yung mabuti, naaalala mo yung katabi mo? Eh yung generous, naalala mo siya?
Eh yung mapagpatawad sa utang, naalala mo ba siya? Eh yung nagmo-move on na, because life is all about being. And that's the real wealth. That's godly wealth. Yung okay sa'yo, buhay ka, may utang o wala, mayaman, hindi pa mayaman, happy ka kasi ang Diyos ay nasa'yo. Pwede ba natin palakpakan si Lord? And because of that, I want to present to you the 4 Ds of godly wealth based on the gospel. Are you ready? At ang unang-unang letter D ay devotion. Dapat ang buhay natin umiikot, umiinog, nakasentro sa ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos at Diyos lang. Kapag ikaw ay nagpapakabait, dahil mahal mo ang Panginoon, yun yung tama. Minsan nami-misconstrue natin yung word na may takot sa Diyos. Dahil sa sobrang takot sa Diyos, hindi na nagsisimba. Takot ako sa Diyos eh. Kasi ang tunay na application ng takot sa Diyos is divine reverence. Namamangha ka sa kabutihan ng Diyos. There's only one who is good. Kaya ibalik natin siya sa sentro ng ating buhay. And if you wish to enter into life, keep the commandments. Alam nyo, napakatalino ng Panginoon. As I study philosophy of education, lalo kong nakikita, sabi ko, philosopher to si Lord. Kasi nung tinuturo niya yung what is good in Matthew 19, it's supposed to be Matthew 26. Sorry, hindi ko nabuo. It says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Yun eh. Yun yung one that is good. Mali ka ng tanong, iho. Dapat, kanino ko ibibigay ang buhay ko para sa buhay na walang hanggan? Yung promotion, pwede mong pagtrabahuan. Pakisabi sa katabi, yes. Pwede daanin sa sipag. Yung buhay na walang hanggan ay nasa pagsuko, ay surrender. Next, letter D is disposition. Despacito. Hindi yun. Iba yun. Disposition is character. Kabutihan, pagiging masipag, pagiging maaasahan, pagiging mabait. Sino dito alam nyong, wag tayo. Hindi maganda pag tayo. Sino ditong naniniwala na habang tumatagal, bumabait, tingnan nyo yung hilera nyo, that row. Magtataas ng kamay pag tinanong kong, bumabait na ba yung grupo na yan? Pakitaas nga ang kamay pag naniniwala kang, mas mabait na siya kaysa dati. Ayan, yan. Napakaganda naman itong community na to. Nagtawanan lang sila. Bibigyan ko kayo ng pangalawang pagkakataon. Baka nakasalalay ang lunch nyo mamaya. Magbo-blow out. Sino sa inyo, kumpara nung una mo siyang nakita, yung hilera na yan, tingnan mo. Alam nyong bumabait na siya in fairness sa point na to. Taas ang kamay. Parang si Vin lang na, yan, palakpakan natin si Lord. Hindi pa rin nagtaas ng kamay yung iba. Para magkakasama sila pero may konting, disposition. Kasi kapag believer ka na ni Lord, dun lang nag-a-apply yung you shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal. Nga pala yung nag-lead sa atin sa Panatang Makabayan, tsaka St. Peter's Oath, she memorized it all. Palakpakan natin, napaka-brilliant niya, photographic memory. Kahanga-hanga. Tsaka yung grupo na nag-lead sa atin, all of them are smiling. Palakpakan natin yung group na to. Nakaka-encourage, magsayaw, magpuri sa Panginoon. Next is detachment. Ayan. Dito nagkakatalo-talo. Merong pa-activity. May mentor si Brother Bo. Ang pangalan niya, Brother Mike Joseph. Binigyan niya kami ng activity. Sabi niya, list 10 important things in your life. Ganun lang kasimple. 10 pieces of paper, lista mo. Okay. What are you ready to surrender? Siyempre, titingnan mo nung pwede. When we were down to 3, nag-iiyakan na kami. Siyempre, kasama sa 3 na yon ay pamilya mo. Hindi daw isasama yung faith mo kay Lord. It's very difficult to surrender. Yes? Doon sa binata, ang kanyang attachment ay kayamanan niya. Ikaw kaya,
Ito ba yung love life mo dati? I used to work in a government bank. I have an office mate. Ting nagkikwento na lang, kunikwento niya yung ex niya. Married na siya. Man, pag meron ka ng bago, huwag pagkikwentuhan yung ex. Tama ba ako o tama? Yan. Huwag i-bring up kahit konting memory nung walang kwentang, hindi, joke lang. Di ba? Detachment. What is God calling you to detach about? Our leader a while ago has photographic memory. But what if you have pornographic memory? Are you willing to surrender that? Ano yung kaya? Oh, tamo? Marami. What? Yung ating kusungititis. Ang saya-saya ng buhay mo, konting irritation na nasira ng buhay mo. We have to detach from what is pulling us away from God. And last but not least, it's discipleship. Na sinayang ng mayaman kasi umalis siya dahil marami siyang kayamanan. He lost it all. Dahil sa kanyang paglayas, pag-walk away, mas mayaman na tayo sa kanya. Kaya sabi ni Jesus, if you wish to be perfect, there's no such thing as perfect. I believe more in excellence than perfection because only God is perfect. And I believe in another gospel, Jesus said, if you wish to be perfect as the Heavenly Father is perfect, forgive. Nandun yun sa pagpapatawad yung sell what you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. At sabi niya, then come, follow me. Ayan, like what we always do, babasahin kong isa-isa, if you believe in faith, by God's grace, na kaya mong isabuhay, with all honesty, pumalakpak tayo. Amen? So being godly, in godly wealth, devotion. Can we give that to the Lord? Oh, thank you, Lord. Ako din. Disposition, yung pagpapakabait. Kumpara sa una, may konting delay yung disposition. Next is detachment. Mas matagal yung delay sa detachment, pero okay na rin. Ayan na, discipleship. I have decided to follow Jesus, no turning back. Let's respond to the Word of God. We come before the presence of God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dear God, thank you for what we learned today. We claim your promise in Colossians 3:17. Let your word be planted deeply into our soul so that it will grow in the fruit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, generosity, humility, and self-control. Lord, wala nang ibang Diyos na nakikita ang mga kaibigan ko, ang pamilya ko, kundi ang pagpapakatotoo ko ng kabutihan mo. Lord, may each one of us become a reflection of Jesus. And because of that, we claim today that we are very, very rich, very, very wealthy. In Jesus' name we pray, and everyone will say, Amen. let's give a big hand to the Lord. Lahat ng mayayaman sa Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you so much.